Motorists are advised to brace for heavy traffic around the EDSA People Power Monument. Traffic is expected to slow down from 8 a.m. to 10 p.m. along EDSA Katipunan Avenue, Ortigas Avenue, White Plains Avenue, and Temple Drive. Motorists are encouraged to take alternate routes. A zipper lane through, though, will be implemented along White Plains Avenue between EDSA and Katipunan starting 5 in the morning. Personnel from the MMDA and QCPD will deploy to manage traffic flow. Now, groups are expected to return to EDSA People Power Monument as the anti-corruption protest enters day 2. Let's now check this situation with our mobile journal, Ray Vicente. Ray, tell us what's happening there. Angela, Diego, magandang umaga. May mangilan-ngilan na nga ng mga rallyista rito sa People Power Monument para sa ikalawang kilos proseso dito sa EDSA Quezon City. At kahit nga nandito na yung mga ibang rallyista ay hindi pa rin sila pinapapasok sa mismo venue o sa entablado dito sa aking likuran, no? Ayan, kung makikita nga natin, wala pa talaga rito sa venue at nasa gilid lang talaga sila mismo ng kahabaan ng White Plains Avenue, no? Kasi sa ngayon, Diego, Angela, ay ongoing pa talaga yung preparasyon ng mga organizers dito. Kaya naman, kung maririnig nyo, nagkasagawa rin ng soundcheck, pati inaayos din yung entablado, no? At ayon daw sa production team ay 1 p.m. talaga magsisimula yung mismong programa dito sa People Power Monument. Pero ayon naman sa pulisya kanina, ay 9 a.m. daw meron daw pre-program. Pero mukhang hindi raw natuloy dahil nga bumuhos yung malakas ng ulan tingin ng umaga. Pero ngayon, makikita naman na maaraw-araw na. At tulad kahapon daw ay may magaganap daw ng mga performances, pero wala pa talaga tayong, Diego, Angela, na listahan kung ano yung mangyayari sa programa ngayong araw. Pero kahit mangilang-ilang pa lang yung mga protesta dito, ay sinisiguro naman ng pulisya ang maayos na sistema dito para talagang mas nagawa ulit yung peaceful rally. Diego, Angela. Yeah, Ray, sino yung mga noted personalities last night or yesterday na nagsalita? Isa nga rito, Diego, Angela, yung musician na si Jimmy Bundok, na hinikaya talaga niya yung mga tao na hinig at talagang dapat may managot daw dito. At isa rin nga si Gigi Delana na pumunta rin dito, pero bukod dyan ay aalamin pa natin kung sino pa yung mga pupunta ngayon at magpo-perform. Alright. Ray, of course, dun sa INC rally, ang mga miyembro doon ay nagsasabi na ang kanilang layunin ay peaceful and transparency government, no, accountability. They even reiterated na no to unconstitutional solutions dito sa flood control mess, no revolutionary government. Dito sa rally dyan sa EDSA, for context, no, sa ating mga manonood, ano ba ang kanilang mensahe? Yung organizer nga dito, Angela, Diego, United People's Initiative ay talagang sinabihan na nila yung pulisan na walang seditious remarks o yung pagpudyok na pag-angklas sa gobyerno. At kahapon nga actually nagkaroon ng tension dito na yung mga ilang rallyista ay pumunta dito na may bit-bit na placard na pinag-aalis o pinagpipitaw si Pangulong Bongbong Marcos. No? Pero talagang inayos naman ng pulisya, pati mismo organizer, kasi talagang gusto nila maging maayos itong rally na walang magpupulong aktibidad. Ray, how many people are expected today? And of course, since nakatayo ka dyan, kamusta na ang traffic situation I think northbound ng EDSA? Diego, Angela, ayon sa pulisya ay kahapon kasi 4,000 daw ang dumalo dito sa People Power Monument. At ang sabi ng pulisya, ini-expect nila na 4,000 din o posible na mas bumaba pa ito kasi Monday na. So, yung mga pupunta sa rally ay posibleng nasa trabaho na, pero kahit ganun mananatili daw yung mahigpit na seguridad at para naman sa daloy ng trapiko, kung makikita nga dito sa aking left side, no, maayos pa rin yung daloy at ayun nga, bukas pa rin yung kalahating bahagi ng White Plains Avenue, pero sabi ng pulisya ay tititignan daw nila kung ulit yung buong White Plains Avenue kung sakaling dumami pa yung mga tao. So Ray, yung nasa likod mo, that is White Plains? Yes, Diego, Angela, White Plains Avenue. Tapos yung sa EDSA side, wala naman problema so far? Okay, Diego, Angela, so far, hindi pa rin naman sinasarado yung kahit anong linya ng EDSA dahil
tuloy-tuloy pa naman yung daloy ng mga sasakyan. Pero kanina nang pumunta kasi tayo dito, Diego Angela, mga bandang 6 a.m. ay pa-traffic na from Cubao to EDSA People Power Monument papunta. Pero nung dito naman sa mismong bahagi ng People Power Monument ay wala naman tayo nakikitang traffic. Okay. Alright, so hingi lang ako ng update sa iyo, Ray, regarding dun sa permit ng mga grupo ng rallyista dyan sa EDSA People Power Monument. Kasi I believe prior to yesterday, ang permit lang na nakuha nila ay until yesterday lang. So ngayon ba nakakuha na sila ng permit to gather uli hanggang mamayang gabi? Angela, tama ka dyan, no? Nabalitaan din natin na hanggang kahapon lang yung permit na hanggang 10 p.m. lang exactly. Pero nung nakausap na natin yung pulisya, ay meron naman hanggang permit para ngayong araw hanggang bukas. Pero ang sabi ng pulisya ay hindi pa talaga nila nakukuha yung mismo copy ng permit at mamaya ay kukunin daw talaga nila sa organizer para maging confirmed. So, ano ba yung pinaka-plano nila? Sabayan nila yung rally ng INC na hanggang 3 araw? Yes, Angela, Diego, ang sinasabi nila ay itong bukas yung magkakagawa dito ng protesta. At bukas daw, nakusap natin isa sa mga production team dito ay maaari daw mas maaga yung magsisimula yung programa dahil nga huling araw na ito. Okay, Ray, lastly, on my part, last na, no, I'd like to clarify kasi kanina binanggit mo basta walang seditious remarks, okay lang magkaroon ng kanya-kanyang mensahe. When you say seditious, kasama ba dyan ang word Marcos resign? Yes, Diego, no, kasi yun nga kahapon ay meron na nagkaroon na ng tension dito na may mga release na bit yung placard na nagkasabi na nananawagan na bumitiw na si Pangulong Bongbong Marcos at isang hari ito yung sa tinatawag na inuudyok na yung pag-angkas ng gobyerno kung so kung kali raw ay sana wag naman yung mga ganitong klaseng mabubulong at aktibidad. Alright, patuloy kami makikipag-ugnayan sa iyo regarding sa development sa area na yan. Maraming salamat. Mobile Journal, Ray Vicente reporting live from EDSA People Power Monument.